Hello po, magandang hapon sa ating lahat, magandang umaga sa ibang bansa, sa ating mga kababayan. Pasensya na po kayo dahil mayroon lang po nagkaroon tayo ng technical problem sa ating connection at inaayos ko pa ang aking ah, internet dahil lagi itong nagsha-shutdown. So, sana po ah, maunawaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan sa Hybrid Election System PH 2022. Ito ngayon ang oras na ating pag-uusapan ang kung ano man ang ating dapat gawin, kung ano ang ating kung bakit, kung ano ang dahilan kung bakit tayo ay nandito. Bago ang lahat, mga kababayan, gusto ko lang po munang batiin ang ating mga kasamahan. Sila si Sis Janet Panaligan, si Sis Rose Bintolan, si Bro Ronnie Dalida, si Bro Aman, si Bro King, si Bro Dongdong, at si Bro Edgar Apare. Ang ating lahat mga kasamahan sa Peace PH. Welcome po, Sis Lilian Sir. Maraming salamat. Hello, bro. Good afternoon. Good afternoon po. Medyo late ang oras natin ngayon dahil natatagalan ako. Hindi ko ma-open yung live. Siguro sa hello po. Sana mayroon pang ibang parang gusto kong may Yan ang problema sa Pilipinas, bro, yung mahinang connection ng internet. po, totoo po yan dahil nagluluko talaga ang connection dito sa Pilipinas ngayon dahil halos lahat na yata ng mga tao sa Pilipinas gumagamit ng internet ngayon, lalo na ongoing ng klase. Meron. Lahat may halos may internet na gumagamit kaya humihina talaga, bumabagal. Yun na nga. Oo. Habang hinihintay natin yung iba pa nating mga kasamahan, pituhan pag-uusapan ngayon na itong tungkol sa ating mga HIS volunteers na gusto nating i-share ng ating karanasan bilang isang vision at kung ano ba talaga dapat nating gawin bilang isang HIS volunteers o bilang isang leader na hahawak ng mga tao. Yan. Yan, sis. Ayun nga, bro. And salamat at kasama mo ako. Oo nga. Ayun nga, alam mo, talagang kailangan natin ng mga volunteers, mga supporters, advocates para dito sa ating hangarin na magkaroon tayo ng malinis na halalan sa year 2022. Kasi kung hindi ma-implement ang hybrid election system na people's version, kailangan po lagi nating tatandaan mga kababayan, ito ay people's version po. Huwag po yung version ng Smartmatic. Yan. Kasi pagka na-implement, na-aprobahan ng gobyerno ang hybrid election na people's version, ito po yung tamang daan, di ba, Brother Jay? Yes po. Na magkaroon tayo ng malinis na halalan. Yes, tama po. At ito ngayon ang ating gustong mangyari. Ito yung gusto nating matutupad. Oo. Kaya ating inaanyayahan ng ating mga kababayan sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas at sa ibang bansa kung saan mayroon tayong mga kasamahan ng mga OFW na makikiisa dito sa ating layunin dahil ito naman ay lahat naman tayo makikinabang naman ito pag ito'y natutupad. Ayun nga, Brother Jay. Kaya kailangan, sa bagay, Brother Jay, marami na ang mga bukas ang isipan ngayon. Alam na nila, nakita na nila yung kaibahan ng mga politiko na pinaupo ni Smartmatic. Yes. Kaya marami na talaga yung naghahangad ng malinis na halalan.
Yes. Kasi alam mo, Brother Jay, kahit na tayo ang unang-unang nagsusulong nito, pero marami tayong mga kababayan na talagang hangad na nila yung mapaupo yung kanilang ibinoto. Kasi marami ang mga kababayan natin na nagsasabi na ibinoto ko si ganito. Yes. Example na natin si BBM. Kasi si BBM talagang sikat po yan, Brother Jay. Ibinoto Yes. ng taong bayan yan. Kilalang kilala sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. At kitang-kita naman natin na talagang panalo na siya. Pero ano pong nangyari, Brother Jay? Nagkaroon ng brownout. Tapos na nagkaroon ng kuryente, ano nangyari? Wala na. Biglang lumubog ang boto niya. Ayun, ayun na nga eh. Kaya kumbaga sa sana sa bagay sinabi ng ating Pangulo na sana wag nang gamitin. Sinabi niya na wag nang gamitin yung Smartmatic sa darating na halalan. Kaya kasi ayaw na ng taong bayan at siya mismo sinabi niya na ayaw na niya kasi marami nang nagreklamo at lalong-lalo ayaw na ng sambayan ng Pilipino. Di ba, Brother Jay? Yes, tama po. Isinusuka na po ang Smartmatic talaga ng taong bayan. Ang gusto lang makita siguro ng ating mahal na presidente na makita niya kung gaano ba talaga kadami ang sumusuporta dito. Kasi kailangan talaga dito na marami talaga. Although marami na talaga, halos lahat ng tao sa Pilipinas gusto na ng pagbabago. Kaya lang, hindi natin makikita dahil walang walang nag-i-inform na mayroon tayong ganitong ginagawa na pakikiisa doon sa mga tao na gusto na rin nilang magbago ang sistema na lalo na pagdating sa halalan. Kaya lagi nating isa sa publiko itong ating ginagawa na ipaalam natin sa sambayan ng Pilipino na mayroon tayo at nandito tayo na handang makikiisa at handang tulungan sila kung ano man ang gustong mangyari dito sa ating isinusulong na hybrid election system na people's version lang. Kaya dito na yung dami ng mga nakikiisa. Kasi ito sa ngayon nakikita natin marami talaga pero medyo watak-watak pa. Hindi pa natin nabubuo. Kaya kailangan natin na magkakaroon ng isang leader sa bawat area na siyang bubuo sa mga tao na gustong sumali dito sa ating samahan para ma-issue ang gusto lang malalaman nila kung ano talaga dapat sinusulong ng people's version. Yun nga, Brother Jay. Sa bagay, Brother Jay, from Luzon, Visayas, Mindanao, marami na tayong mga advocates at saka mga coordinators. So, ang kailangan na lang natin is yung i-expand natin sa mga bawat mamamayan kung ano nga ba yung hybrid election system. Kasi, Brother Jay, gusto kong yung wala pa kasi tayong masyadong viewers kasi sana para marinig nila na sana yung gusto kong ipaliwanag mo sa kanila, yung ipaliwanag natin sa kanila yung pagkakaiba ng hybrid election system ng people's version. Kasi may tatlong version to, di ba, Brother Jay? Ng hybrid. Oo. Kaya yun sana ang gusto nating iparating sa mga mamamayan para maintindihan nila bakit biglang-bigla na maraming mga Pilipino na nasa iba't ibang sulok ng mundo, karamihan yung mga OFW, na biglang nagsulong ng hybrid election system na people's version. Kasi at yun po yung tinatawag natin na People's Alliance for Clean Election. At tayo ngayon, di ba, Brother Jay? Tayo yung mga naghahangad ng malinis na halalan, yung People's Version. Pero may version kasi ang Smartmatic, di ba, Brother Jay? At saka yung version yata ni Senator Tito Soto. Oo. Iba yung version nila. Iba naman yung version ng ating isinusulong. Oo. Kaya kailangan
Opo. Kaya kailangan na malalaman nila kung ano talagang version ang ating isinusulong. Ito Oo, naman, tama po yun. ang isinusulong natin yung hybrid election na people's version talaga. Yung tao People's talaga. version. Oo. Mm. Tao talaga Ito ang yung, gagawa mm, magtatrabaho. oo, ito yung, Hindi machine ang magtatrabaho pagdating ng halalan, oo, kundi ang o. Kaya nagiging oo, deep yun talaga. Oo. yun. Kaya Oo. yun dapat ang talagang maunawaan ng mga kasamahan natin na mga coordinators, supporters at saka advocates para pag Yes may po. magtanong, talagang kailangan ma-specify sa kanila kasi matunog yung hybrid election system, Brother Jay. Matunog na matunog yan. Yes po. Pero tayo kailangan natin na specify sa bawat mga tao na nagtatanong na yung sa atin is people's version na yun yung mano-manong butuhan, Opo. mano-manong bilangan pero automated transmission siya. Committed. At Oo. oo. Yun ang dapat nilang maintindihan. Oo. Sa bagay sis, kahit kukunti lang ang viewers natin, naka-live naman tayo, pwede naman natin i-share sa iba. Maririg, Oo, bro. mapapanood nila itong ating ginagawa. Kasi Mm. siguro yung iba, naghihintay kanina, pero medyo late lang kasi talaga kumakalikot sa ano ko hindi ko alam kung saan ako papasok. Magsa-shutdown ang pag-on ko ng live, mag-ano yung cellphone ko na can't play this video. Parang niluloko rin ako eh. Yung live ko nga kanina, dinilit eh. Tinira ko yung Oh, yung pangyayari ng sa Manila Bay kasi inaano ko yung nanunulig sa ating mga sa Manila Bay kaya binanatan ko mga pagtingin ko ngayon wala mm. hindi na mag-play ang video ko delete na siguro may kalaban nasa Mm. loob. Meron ganyan na Brother Jay kasi ako actually naranasan ko na yung ganyan na yung mga yung sa Facebook ko minsan hindi ako nakakapag-live kaya Yes. ganito ang nangyayari sa akin. Pero hindi tayo dapat na mawalan ng pag-asa kasi sa totoo lang yung hangarin natin is hindi para sa ating kabutihan kundi ito ay kabutihan ng sambayan ng Pilipino. At Yes. unang-una na dito, although tayo ay mga simpleng mga mamamayan, simpleng mga Pilipino, pero kailangan talaga na ang hangarin natin na mabago ang ating halalan, dapat malinis, ito ay hindi lang para sa atin, kundi para sa mga next generation natin, lalong-lalo na yung mga kabataan, at saka yung mga kababayan natin na hindi naaabot ng mga yung mga nasa ano ba, yung mga nasa sulok-sulok sa lugar natin sa Pilipinas, 'di ba, Brother Jay? Minsan Tama. kasi hindi na nabibigyan ng pansin sila dahil nga lalo na pagka yung mga kababayan natin is mga kulang sa mga kaalaman sa mga bagay-bagay na yun ang unang tinitira nila, Brother Jay, pagdating ng halalan. Totoo yan. Oo. 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 Kaya kailangan talaga natin ngayon itong pag-uusapan dahil para malalaman nila kung ano ba talaga. Oo, kaya kailangan natin talaga yung full force tayo at saka talagang kung baga sa step by step at saka malinaw yung pagpapaliwanag natin sa mga nagtatanong at saka sa mga ini-invite natin na ano nga ba yung hybrid election na people's version na isinusulong ng People's Alliance for Clean Election. Yun po dapat. Kaya dapat sana lahat tayo na mga nangunguna dito na mga, ayan, nandyan na pala si Sis Janet. Opo, ay, nandyan. Kung i-invite sana, paano ko ba ito ma-invite? Hindi ako... Hindi, pwede siya.
Makaka-invite ka ba sa kanya, sis? O hindi ako bro kasi ikaw ang ikaw ang nag-live eh. Kailangan ikaw ang mag-invite sa kanya. Ano ko ba Or siya? else sis Janet pwede siyang mag-join. Oh, Ay, yun, mag-request. invited na pala si Sis Janet, ba't hindi nakapasok? Yun. Oo, invited ko Mm-mm. na pala siya eh. Sis Janet, At invited saka, na, accept mo na lang. Siguro. mm, Tingnan mo yung invited, sis. Para maka mayroon tayong para kahit mga apat tayo dito mag-usap-usap, mas maganda. oo, Oo. mai-share. At saka, kagaya ng ginagawa ko, Brother Jay, na yung mga posting natin dyan sa hybrid page natin, yung mga ginagawa ni Karoni, at saka ni Brother Lloyd, saka lahat na ng mga posting dyan, kinukuha ko yung mga ibang posting nila and then ginagawan ko ng clips at yun ang pinopost ko sa aking mga group. At Oo. dyan ako nakakuha ng mga ibang nagpa-register kasi I was so amazed talaga, Brother Jay, kasi sila na mismo ang nagtatanong. Yes Lalo po. na pagka yung mga post ko ay napunta sa mga group ni BBM at saka ni Attorney Glenn Chong. Sila Yes. na mismo ang Oo. nagtatanong na sa akin. Hindi ko na kailangan na i-message sila isa-isa kundi tinatanong nila na pwede po bang malaman paano yung magpa-register. Yun ang tinatanong nila sa akin. Totoo po At yan. saka at saka kung napanood mo, Brother Jay, talagang nung isang gabi, yung tungkol sa bata, 17 years old siya, taga Pangasinan. Taga Pangasinan siya. Ang nag-comment siya doon sa post ko, doon sa page ni BBM. Ang sabi niya, ilang taon po ba yung pwedeng bumoto? Kasi ayaw ko nang masayang yung boto ko, sabi niya. So parang na-touch ako sa kanya. So yun ang talagang dinirect ko na i-message at ang sinabi ko sa kanya ay pagka year 2022, pwede ka nang bumoto, sabi ko. Tapos ang sabi niya, pwede po ba na paano po ba mag-register diyan sa hybrid? Kasi gusto ko talagang iboto si BBM at ayaw kong masayang yung boto ko. Kasi sabi niya, noong bata pa po ako, sarado yung isipan namin kasi iba yung naipangaral sa amin. Pero ngayon na nabuksan na yung isipan ko, hindi pala totoong masama ang mga Marcos. Yan ang sinabi niya. Yan ang sinabi niya sa akin, Brother Jay. Alam mo, hindi naman sa dahil sa ako ay taga Ilocos or loyalist, but I was so happy na marinig sa isang kabataan yung sinabi niya na yon na biruin mo, sabi niya, napakatagal na panahon na naging siniksikan nilang isipan namin sa nung nag-aaral kami ng maling kwento tungkol sa mga Marcos. Di ba, Brother Jay? Kasi Yes. yun nga dahil sa maling mga politiko na Opo. naupo sa ating gobyerno. Kaya ganun. Yan. Tayo eh. Mm-mm. Dahil I-click sa mo daw yung green bo. I-click mo daw yung yung add as a guest. Yung green button para maka-join si Sis Janet. saan ba dito yung green button na to? Invite. Diyan sa baba. Oo, yung dalawang tao na kulay green. Tapos Parang nag-square. Oo, mayroon akong dito, nandito si Sis Janet pero hindi siya makita sa screen. Mm-mm. Parang nandito na yata siya eh. Kasi nakita ko na dito ang niya. Saan ba to? Ito siya. Man. Sandali. Na-add na talaga sis. Ay, na-add na siya. Oo. Yes, Hindi ko makita. Positive Money. Oo, si Positive Money gusto rin mag-join. Pwede yatang
mag-click sila ng request. Oh, sige daw, i-try daw. I-try daw, bro. Mag-out muna siya. Sige daw, kasi Kailangan pala. One at a time. Oo nga, one at a time lang pala kasi nandito tayo sa Facebook. Sorry pala. sorry pala kasi nandito tayo sa Facebook. Yes, Sis Janet, sorry. Akala ko kanina nasa Zoom tayo pala. Sorry. Ayun na nga. Okay, si Brother Manny daw ang susunod nating guest. And ayun nga, yun na lang, Brother J, ang ililib kong message para sa ating mga kababayan. Huwag po tayong tumigil na i-post sa ating mga wall ang about sa hybrid election system at kung bakit natin isinusulong ito sa ating Kongreso, sa ating Senado at lalong-lalo na sa ating Pangulo at sa kay Congresswoman Ferrer. Bakit natin isinusulong ito? Kailangan tayo ng mga supporters, advocates, volunteers, kailangan ipaliwanag natin ng mabuti kung ano ba yung hybrid election system na people's version. At saka kailangan na yun talaga laan tayo talaga ng time na magpaliwanag sa kanila. At lahat naman tayo ay handa dahil yan ay ating tungkulin na dahil lahat tayo ay naghahangad ng malinis na halalan para sa kinabukasan at tuluyang pagbabago ng ating bayan. So, I need to exit kasi kailangan pumasok si Brother Manny para maging guest mo, brother. And thank you so much. And I'm a proud HES volunteers and HES advocates po. Thank you so much po. Salamat po, sis. Thank you so much. Okay. So, isusunod natin si si Sis Janet. Si Sis Janet. Janet, isusunod natin. Pwede natin kunin natin ang PH, si Sis Janet Panaligan. Yan. Hello. Janet, Nandito na naman ako. magaganda. Nasaan si Brother Manny? Yan. Karating ko lang sa bahay, Brad. Yan. Kumusta? So, mamaya si Manny na. Alam ko na kung papasok. Si Sis Janet. Ayan. Okay, salamat. Salamat sa ating mga HES volunteers diyan. Kahapon, 'di ba, nag-training tayo dito sa ating Facebook. At yan nga po, ito na po pinag-uusapan na natin at gusto nating pag-usapan ito. Yes. Na ating ipinapanawagan natin ito sa mga grupo, sa mga sumusuporta sa hybrid election system na gagawa po tayo ng sulat ngayon. At kung mayroon po kayong sulat na nagawa at gustong ipadala, i-let us know po para po alam natin kung sino itong nagsusulat. At para po masali tayo yung sa email blast na sinasabi natin na gagawin natin ngayong Lunes, September 19. So, sa grupo mo, Brother J, yung DSN, Duterte Supporters Network, na kaalyansa ng PACE-PH na tumutulong dito sa pagsulong sa hybrid election system. So, sulat rin tayo. Ayan, di ba? Tapos, kung lahat ng mga grupo sa labas at loob ng bansa, magsama-sama tayo, susulat tayo, bagyuhin natin yung ating mga in charge ng electoral reform na ipaalam natin sa kanila na ito na po yung gusto natin kasi kulang na yung panahon natin. Baka magising na lang tayo sa October next month or even this month na na pala, tapos na yung kontrata ng Smartmatic at ito na yung gagamitin natin. Yes. So mayroon po itong urgency. Yes po. Kaya urgent po ito. Kailangan na natin ngayon. Galaw. Actually, so dito sa may alignment na kami dito. Schedule na po na malalaking mga malalaking position na nakaupo. So, na kasi may mga
Nakakataon na rin kasi may mga men na mayroon may sulat mula sa talaga at mayroong contact person sa bawat municipalities. Sa mga distrito, sa kalapit ng mga mayroon na dito. Ang mga kakataon talagang timing talaga ito. Ako naman ito, kung pamilya talaga, pero ng mga leader, dahil kailangan ihanda ang mga sarili dahil maharap sila sa mga tao. Hindi natin alam kung kakampi natin o hindi. Dahil natin hindi lahat kakampi ng presidente. Kailangan dahil ito'y tungkulin na ibigay sa atin. Kaya kailangan natin gampanan sa bawat leader na naka-assign sa bawat distrito. Ito, distrito. Ang bawat distrito hupawak na nasa mga 5 municipalities or 6. O isa lang ang lalapitan natin dyan sa bawat distrito na mayroong 2 tao na kaupisa na pili na bawat dito. Kaya ito, ang ganda nga ng sistema. Ang mahalaga lang dito, paano natin sila i-prepare. Kasi may tawag dito na leader ko na nakausap na o nag-iro. Hindi nila alam kung naisasagot. Hindi nila alam kung paano nila sagutin. Sabi ko, tawagan niyo ako pag kausap niyo kung medyo nahihirapan kayo. Tawagan niyo na ako na kumakausap. Ang nangyari naman, hindi ako tinawagan. Pagkatapos na ng usapan na saka ako tinawagan. Sabi ko, hindi ginawa, sagot mo. Kaya dito yung nagawa natin, kailangan talaga sila. Kasi yung iba, gugos na, pag wala pa, pero ganyan na, hindi na, alam kung paano, anong sasagot. Kaya yun ang iba. Oo. Ayan. Yan, Sir Jay, thank you so much DSN, Duterte Supporters Network, na buo ang suporta dito sa ating kampanya. At yan, Sir Jay, naghahanap tayo ng mga kaalyansa natin sa loob ng bansa. Kung napansin niyo po itong PACE PH or kampanya sa hybrid election system, talagang nakikita niyo dyan mga OFWs, di ba? Yes. Pero alam namin marami dyan sa Pilipinas. Yes. Na nilang tahimik lang sila. Pero hindi na po ito panahon para maging tahimik tayo. Kailangan po natin ipalabas ang ating saloobin dahil gusto natin ng suporta. At hinihiling namin ang suporta ng bawat grupo sa Pilipinas na sana hindi lang DSN, hindi lang NAPI. Alam namin marami yan sa Pilipinas. Iba't-ibang. Kailangan lang po talaga natin ng mga tao na sa kanila, magsabi sa kanila. Oo. So, sa social media, mas madali natin silang maparating. Oo. Yes. Ang ating message. So, i-share po natin ang ating information dito sa Facebook page natin, sa Facebook group natin. Yan po yung ating pinaka-quick na paraan, na pinaka-simple na pwede natin gawin na i-share natin dito sa ating social media. Kahit hindi tayo mag-travel dahil COVID ngayon, di ba, makukontak natin sila through social media. So, kailangan lang po talaga ng panahon natin. Lahat tayo pwede maging volunteer, maski 30 minutes lang a day. No, mayroon tayong oras dito na ialaan, na kukontakin natin yung mga Facebook friends natin. Marami naman tayong mga Facebook friends. So, i-share lang po natin ang supportahan ng hybrid election system. Ganyan, kung may mga question. Dito pa lang sa Facebook group natin, mayroon pong admin dyan at hindi po natin kaya i-answer lahat ng mga katanungan dyan, di ba? Yes. Oo. So kung kayo po, kaya nyo pong sagutin, mag-interact, mag-engage doon sa ating mga nagtatanong, mas nakakatulong rin po yun kasi hindi po namin makayang sagutin lahat, di ba? Mayroon tayong mga HES coordinators, HES volunteers, mga secretary sa iba't ibang bansa. Yes. Siyempre may mga trabaho ito sila. So, tama po. Maliit na bagay, malaki ang magagawa. Sama-samahin natin, malaki 'yon. Malaki ang magagawa natin. Bagay
nagsama-sama. Oo. 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 Kaya Oo. dito hindi natin kaya kung tayo-tayo lang. Na, Oo, hindi natin kaya naman tayo lang. gusto pero kailangan ng community talaga. Kasi ah, hindi nila alam kung pasok kung ano dapat nilang gawin para maisakatuparan din ang pangarap nila na magkakaroon tayo ng sistema na malinis na butuhan, malinis na tamahan pagdating ng panahon ng eleksyon, lalo na sa eleksyon. Kasi ang eleksyon ay isang kinabukasan ng bayan. Kaya pag ito hindi nagiging maayos, ay lulubog na naman tayo. Lulubog na naman ang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Dahil lang umuupo uli, kaya ang mga tao walang ibang iniisip kundi ang sarili lamang, hindi yung kapakanan ng taong bayan. Kaya na alam na kasi natin, alam na ng mga tao prove na yan talaga. Dahil kahit ngayon, dami pa talagang balakid. Kasi andyan pa talaga, nakaupo pa yung mga tao talagang naipanalo lang sa pamamagitan ng Smartmatic. Kaya, oo, ito na ngayon ang pagkakataon para magtulungan. Ako naman dito, ang ginagawa natin, lalo na dito sa Pilipinas, kinukontak ko yung lahat ng mga region, mga regional, na kumilos. Tapos ako naman, iba naman ako pag ako ang kumilos. Kasi nasa ilalim talaga ako, sis. Di ako, walang ingay. Gusto ko, pag tayo na, saka na makikita na lang, pag tumayo na yung gumagapang. Kaya sa atin ngayon na ang pag-uusapan natin kung paano natin i-prepare itong mga HIS volunteers natin na kailangan na magkakaroon sila ng tibay ng loob na gampanan ang kanilang mga tungkulin bilang isang HIS volunteers at samahan na nila ng tapang dahil siyempre pag gusto natin na magbago talaga, hindi para sa ating sarili, tapangan na natin. Dahil lumalabas lang naman itong tapang natin dahil gusto nating makatulong sa bayan. Kung sarili lang naman natin, duwag tayo. Pero kung talagang ang layunin natin, gusto nating mabago ang ating bayang Pilipinas at gusto natin na magiging bahagi sa pagbabago, ay buhos na natin ang ating lakas dito at ang tapang. Huwag na tayong matakot na humarap kahit kanino man. Dahil ito lang naman ang tama na pagkakataon para matutupad naman ang pangarap natin at hindi lang tayo ang nangarap dito, kundi lahat halos ng mga taong bayan nangangarap na magiging maayos ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mahal na presidente na kung saan mayroon tayong presidente na may totoong malasakit sa taong bayan. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon habang nandyan pa ang ating mahal na presidente na handang pakinggan tayo ng umaalalay sa atin. Huwag lang tayong doon sa mga ginagawa ng ating mahal na presidente tulad ng ginagawa ng iba na kahit maganda ang ginagawa ng presidente natin, ginagawa pa rin nilang masama. Yun lang. Kaya lahat-lahat ng pagsulong natin para na rin sa ating mahal na presidente na suportaran kung ano man yung kaniyang mga programa. Kaya isang bagsak na para sa lahat ng mga HIS volunteers na gustong tumulong. Bigyan natin sila ng kunting idea kung paano nila iharap ang kanilang sarili doon sa mga taong maaaring kalaban, maaaring kakampi rin natin. Opo. Oo, tama yan. Itong ginagawa actually natin, we are inspired by President Duterte na sa kanyang tapang, di ba? Tapang. Ang tapang at malasakit ni President Duterte tutulong natin na maging lumaban tayo, di ba? Opo. At ito yung gusto ni President Duterte na hindi tayo yung parang wala tayong pakialam kung ano nangyayari sa ating bayan, di ba?
So gusto niya na kung mayroong hindi maganda na hindi natin nagustuhan, sabihin natin para ma-improve po ng government natin Yes. kung anong dapat gawin, di ba? Oo. So ito po, nakatutok tayo sa hybrid election systems, halalan, pero actually, this is about good governance. Yes. Yun po yung pinaglalaban natin. This is about anti-corruption. Ito po yung pinaglalaban ni President Duterte, hindi lang kay Attorney Glenn Chong. Yes po. Ito po yung kailangan natin kasi alam natin kung gaano kagarapal ang korupsyon sa Pilipinas at gusto natin simulan ito sa simula doon sa halalan. Tama. At gusto natin linisin ang ating gobyerno from the start kung saan nagsisimula ang paghalal ng mga opisyal sa gobyerno. Kung malilinis natin ang ating halalan, malilinis rin natin ang ating gobyerno at maiwasan ang mga korupsyon Yes po. na nakawan. Ano nangyayari? Alam natin yan. So, yan po. Suporta po ito sa lahat ng mga DDS, na mga supporters. Tulungan niyo po kami dito. Sa iba't ibang grupo. Ito po bilang suporta po ito sa pinagalaban ni Pangulo Duterte. 2 termino na lang po. At alam ko, matutuwa si Pangulo Duterte. Malaman niya na ang mga sambayanan nagkakaisa na pinagalaban ang bayan. Kasi ito talaga yung gusto niya, di ba? Na tunay na pagbabago ang ating makamit. Maski after wala na siya sa pwesto, nandito pa rin tayo yung spirit ng Duterte. Nasa ating damdamin, nasa ating isipan na. At hindi na mawawala yon. Habang tayo ay nabubuhay, napasa natin ito sa sunod na henerasyon. At sa lahat naman ng mga supporters na gusto nang maging make the Philippines great again, 'di ba? So, naniniwala tayo na para maging great again ang Pilipinas, kailangan ang mga nasa pwesto na sa gobyerno, ang leadership ng ating gobyerno, kailangan totoo, tapat sila sa kanilang pagserbisyo, 'di ba? So, yan lang ang paraan para maging great again ang Pilipinas, yung tapat at totoong serbisyo ng ating opisyal sa gobyerno. Kaya po, linisin natin ang ating halalan through hybrid election system. Ilang buwan na lang po, kung ipalipas po natin itong mga ilang buwan na ito, baka kasunod na taon, huli na po. So, maghihintay na naman tayo ng another 3 years na naman. Opo. Kailangan very critical tong buwan na ito at next month. Nasulat po tayo. Nagsulat tayo, paalam natin sa kanila. Tama po. Bagyuhin po natin ang pyramid power Bagyuhin na natin ng po. mga decision making. Kailangan na talaga bagyuhin. Ayan. Opo. Kailangan bagyuhin talaga. Bagyuhin talaga yung mararamdaman nila na mayroon talagang pagkilos. Oo. Mararamdaman nila, gusto nating maramdaman nila. At kagandahan kasi sa atin, we are people's initiative. Yes. So ito po, mga ordinary Pilipino po ito, hindi po tayo funded by groups or even the government. Yes, sir. Hindi tayo funded, hindi tayo bayad. Yes. Ginagawa natin ito ng suporta sa bayan, sa bayan. At wala po tayong bayad dito. Yes. So, yun po ang kagandahan. At yun po yung gusto natin na mayroong people's participation, na ang mga tao mismo na ang gusto talaga ng pagbabago, hindi lang po galing sa administrasyon, sa leaders natin, na yan po yung message na pinasa na atin ng Pangulong Duterte, pero ngayon po galing na po sa atin itong panawagan na ito. Yes. That we want part of this tunay na pagbabago na sinimulan ng ating Pangulo. Ito po, simulan natin sa malinis na halalan through hybrid election system, people's version. Kaya itutuloy lang naman natin kung ano yung gusto talaga ng ating mahal na presidente na mangyari. Ito rin naman ang gusto talaga. Ayan. Tawagin mo na nandyan ba si Brother Manny? Kasi si Brother Manny, isa rin yan sa ating mga bayani dyan sa Saudi Arabia. At ang main talaga ni advocacy niya is OFW distress. At
bilang OFW, Brad, I don't know kung naging OFW ka ba? Marami Nandito, dito nanonood. nandito si W. Bro Manny. Nanonood siya. Si, Nanonood siya yes, nandito sa na sunod. si Bro Manny. So, maya-maya, tatawagin natin siya. Brother, ko po kasi ramdam ko yung pagka-OFW eh. Yung hugot ng mga OFW. Maswerte ako dito kasi hindi ko na-experience yung maging distress sa OFW, no? Pero marami po sa ating mga OFW ang na-distress, na-experience yung distress. Alam mo yon, lalo na sa Middle East. So ito po yung advocacy ni Brother Manny. At sana, ang pangarap natin, na sana wala ng mga distress OFW. So sana mabigyan sila ng trabaho sa Pilipinas. At yan po nakisimula yan sa mabuti, malinis at marangal na halalan para wala ng korupsyon at marami tayong trabaho sa Pilipinas. So sige, Talaga. this is my part. Hello, sis. Tapos sige, tawagin Mamaya-maya, Brother Manny. tatawagan din kita uli, mamaya-maya, pero tatawagan natin yung iba pang gustong mag-share ng kanilang mga opinion dito sa ating ginagawang FB Live na ating isi-share ang ating mga opinion doon sa ating mga kasama na mga HIS volunteers. So maraming salamat po. Oo. God bless po at ingat po kayo lagi dyan. Sige po, sulat po tayo tapos i-post natin dito yung mga sulat natin kung sino nakasulat para malista po natin kung sino yung nagsusulat para alam natin kung sino po tayo tapos i-blast natin yan, isabay-sabay natin ng send rin po. Tapos meron tayong schedule diyan para po organize yung ating pagsusulat. Sige po, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, please. God bless. At tatawagin ko si Bro Manny. Sige, okay. Salamat. Kasi nawala si Bro Manny pala. Si Sis Rose Bintolan ang ating kakausapin ngayon. Wala din ah. Si Sis Rose Bintolan, invited kita, i-accept na lang. At saka si Bro Manny, invited, i-accept ko bro para gusto kita yun dito sa ating ginagawa para ma-share natin ang ating bahagi. Pagkakaroon tayo ng malinis na halalan sa darating na 2020. At gusto kong ma-share din sa inyo ang bilang isang leader din ng isang samahan leader. Kaya leader na ng ating HIS ay gusto kong ma-share din sa inyo ang kung paano natin igalaw, kung paano natin ikilos, paano natin gagamitin ang ating sarili dito sa pagbubuluntary na pagsulong ng ating hybrid election system PH 2022. Nagpiling will mong busis sis. Mapiling will na ron sis. Mapiling will na ron. Sino pa? Nawala kasi si Bro Manny. Hindi ko na siya makita dito sa So sana mag-comment si Bro Manny para malalaman kung nandiyan pa ba siya. So maraming salamat nga pala si Sis Janet, ang ating masipag na Vice President ng PSPH, People's Alliance, Clean Election in the Philippines. Yun po ang meaning ng PSPH, mga kababayan. Siya po ang ating Vice President International at masipag at parang
election system, PH 2022, People's Version. Sino po yung magbibigay pa ng opinion dito sa ating ginagawa para maya-mayang apat na kategorya lang naman ng isang leader kung ano talaga ang dapat magiging ugali ng isang positive money, bakit di ako makapasok? Na-invite na kita, bro. I-accept mo na lang para makausap kita at gusto naming marinig kung anong opinion mo dito, lalo na sa ating mga kababayan na OFW. Tulad ng sinasabi ni Sis Janet na iba talaga ang pakiramdam ng OFW. Although hindi namin naranasan yung magiging OFW, at alam namin kung gaano kahirap ang magiging OFW talaga. Hindi biro na magiging malayo ka sa mahal sa buhay. Kaya yun lang ang nararamdaman ko dahil kahit ako man at one time na mahiwalay ako sa aking pamilya ng isang araw, isang buwan ba, ganun, ay nakakalungkot na po. So, Bro Manny, hindi makapasok si Bro Manny. So, kababayan, dahil habang tumatakbo ang oras natin, itutuloy na lang natin kung ano may yung ating maibabahagi. Sa aking part naman, mayroon akong i-share sa inyo bilang isang chairman ng organisasyon na DSN, Duterte Supporters Nationwide. Mula 2016 ay akin na itong isinusulong at akin na itong ginagampanan bilang isang chairman ng isang grupo na sumusuporta sa ating mahal na presidente. Hindi makapasok sa Facebook Live, hinaharang ni Indy. Bro Manny, oo nga, hindi ko nga makita dito. Kasi na-add na talaga kita, ini-invite na kita. Sa bagay, sakali, kung sino man sa ating mga kasamahan at dyan na gustong mag-share sa kanilang opinion, i-message nyo lang ako para mai-add ko kayo at ating iparinig sa ating mga kababayan kung ano man yung iparating din natin sa kanila. Kaya samahan nyo ako dito sa ating ginagawang FB Live dahil ito ang magandang pagkakataon para maibahagi natin ang ating kanya-kanyang mga opinion tungkol dito sa ating isinusulong na hybrid election system, PH 2022, People's Version. Huwag natin kalimutang banggitin ang People's Version. Tulad ng sinasabi kanina, Lilian, kailangan talaga natin si Sis Lilian Sort. Yan. Hybrid election system, People's Version. Dahil ang Smartmatic, mga kaibigan, mayroon din silang version ng sarili nila. Iba naman yung version natin ng hybrid election. Invite. Na-invite ko na po si Bro Manny. Mayroon na po siyang sa akin. Na-invite ko na po siya.
Tapos invited na po. Invited na po si Bro Manny, kaya lang ayaw niyang, hindi siya makapasok. Naharang yata siya ni FB. Oh. Ito talaga, hindi kasi alam niyo mga kaibigan, hindi natin talaga kakampi ng FB minsan. Pero minsan naman, hindi rin nagpapahalata. Pero minsan mahalata din talaga natin na hindi natin ito kakampi. Kaya pasensyahan na natin kasi kung pwede lang sana magkaroon tayo ng sariling network natin. Kaya lang, mahirap din dahil kailangan pa natin maglaan ng ilang taon bago natin magagawa yan at bago na tayo magkakaroon ng mga maraming subscriber tulad ng Facebook. So ngayon mga kaibigan, gusto ko lang na mga kasamahan, mga kapatid, na gusto ko lang maibabahagi yung 4 na kategorya ng isang leader at isang volunteer. Dahil lahat naman ng magiging volunteer ay isang leader. Lahat naman tayo, pwede tayo magiging leader. Saan man tayo naroroon, pwede tayo magiging leader. Sa isang team, sa isang basketball team, 12 lang yan. Pero mayroon talagang isang leader. Mayroon isang coach, tawagin. Kaya ito yung gusto natin na ibabahagi sa inyo. Pero kung ano ba talaga yung kategorya bilang isang leader. Yung sa akin lang naman, ang isi-share ko sa inyo tungkol lang dito sa karanasan ko. Kasi dati naman, di ako, parang laro-laro lang ang pagbubuo ka ng isang grupo. Gusto ko lang sumabay, gusto ko lang gusto ko lang makita yung mga tao na sumusuporta sa ating mahal na presidente. At dahil gusto kong makita sila ay nag-organize ka parang sa simula naman hindi ko talaga kumbaga sinusubukan ko lang kung anong makakaya ko doon. Dahil natutuwa ako na mamimit ko yung mga tao na sumusuporta din sa ating mahal na presidente. Kasi ako, talagang supporter ako ng ating mahal na presidente. Ngayon, dito naman sa ating isinusulong na hybrid election, pag yung isang leader makakita ng isang tao na gusto rin ng pagbabago sa ating bayang Pilipinas at gusto rin niya na magkakaroon ng malinis na halalan sa darating na eleksyon at gusto rin niya ng manual voting at manual counting, ay matutuwa din tayo. Bilang isang leader, matutuwa ka rin. Aba, mayroon ako, ito, pag-usapan natin na ganito, ganyan. O, doon mo siya makukumbinsi. Tulad ng ginagawa ko nung panahon na inu-organize ko yung grupo. Kaya, na pumasok sa aking sarili na dahil nananalo lalo na nung nananalo na si Tatay Digong, pumasok sa aking sarili na marami talagang supporter. Ngayon, dahil naisip ko yun, nag-ikot ako. Nagsimula ako dito sa aking bayan, dito sa Lapu-Lapu. Nag-ikot ako at nakikiramdam lang muna ako kung ano mga usap-usapan ng mga tao tungkol dito sa pagkapanalo ni Tatay Digong at napapansin ko na maraming natutuwa at maraming talaga, naririnig ko yung mga supporter din. Kaya gumawa ako ng paraan kung paano ko sila makausap. Kaya nung una, nag-post ako ng Facebook at gumawa ako ng gimmick. Nung sa simula lang nananawagan muna ako na lahat ng mga DDS, naglagay ako ng pizza at nag-sit ako ng area, venue. At doon ko nalalaman na talagang nagdatingan yung mga supporter talaga dahil nagdala ako ng 50 pieces ka t-shirt ng May Tatak Duterte. Nag-print ako ng May Tatak Duterte. Ngayon, pinost ko, punta tayo at mamimigay kami ng mga t-shirt. Nagdatingan yung iba't ibang grupo. Doon ko sila namit. Tapos, doon ko binuo at bawat area, naglagay ako ng isang leader. Dahil yung iba naman ay individual na supporter lang. Ganon din ang gagawin natin. Although maraming individual na supporter lang dito sa HIS na nalalaman natin dahil sa dami ng mga tao na gusto na talagang magbago ang ating bayang Pilipinas, gusto natin silang pagsamasamahin.
at gusto natin silang pag-isahin dito sa ating peace PH. Kaya ito ang dapat nating gampanan bilang isang leader, yung makukuha natin ang kanilang mga loob, at lalo na pag nalaman nila na ito ang isinusulong natin, matutuwa sila at paano sila na sali ako sa grupo ninyo dahil gusto ko rin yan. Mga ganun lang. At dito sa pagbubuo ng mga tao, mga kaibigan, hindi natin maiiwasan na pag ikay humahawak ng tao, magbabago ang takbo ng iyong buhay. Bakit? Nasabi ko magbabago dahil kailangan kang mayroong i-adjust sa iyong sarili. Lalo na kung ikaw ay isang leader na mayroon ka ng hahawakan, na parami ang iyong mga tao na hahawakan. Ito lang talaga ang dapat natin nagampanan sa ating sarili, na maiayos natin kung paano natin sila hahawakan na hindi sila bibitaw dito sa ating organisasyon na binubuo, na isinusulong ang hybrid election. Kasi pag may tao na nagkakaroon ng tampo sa iyo, ay aalis sa iyo yan. Hindi natin maiiwasan. Bukod na lang doon sa mga taong pumapasok ng lihim para tiktikan ng ating sarili, na malalaman kung ano ang ating isinusulong at isusumbong tayo sa kabila, dahil ang totoo niyan, hindi natin sila kakampi. Kalaban natin sila na pumasok lang sa grupo natin. Kaya yan ang bantayan natin na rin bilang isang leader. Kailangan kikilatisin mo kung sino-sino yung mga tao na hinahawakan mo. Kasi karanasan ko yan, mga kapatid. Dahil marami nang nangyari dito sa aking grupo na marami nang kung mga karanasan. Ito lang ang maibabahagi ko, yung 4 na kategorya bilang isang leader. Kailangan, ang unang bahagi ng isang leadership, kailangan magiging tulad ng sinasabi ko nung nakaraan, na yung 4 na kategorya ng isang leader, mayroong leader na nasa duwagan, mayroong leader na nasa kabatuan, mayroong leader na nasa tabingdaan, at mayroong leader naman na nasa mabuting lupa. So ngayon, ito ngayon ang ating pag-uusapan. Dahil pag mayroong leader na nasa tabing daan, nasa tabing daan ang kanyang, nandyan siya nakalagay sa tabing daan, hindi siya magtatagal talaga bilang isang leader. Bakit? Mahihina siya eh. Madali siyang madala sa mga sabi-sabi ng iba. Ganun lang. So bilang isang leader, kailangan talaga na mayroon kang prinsipyo at panindigan. Unang-unang ugali na kailangan mong gampanan ay yung prinsipyo at panindigan talaga bilang isang leader. Pag ina-accept mo na isa kang leader at handa ka nang humawak ng isang tao, kailangan na ihanda mo na rin ang iyong sarili na ang iyong prinsipyo hindi na mababali, at panindigan mo na. Ano man ang mangyari, sulong ka na at huwag ka nang umatras. Kasi pag isa kang leader na mahina ang iyong loob, nasa tabing daan ka, dadaanan ka lang ng ibon. Pag dinaanan ka ng ibon, makukuha ka niya. Bakit? Wala kang ugat na nakabaon sa lupa. Hindi pwedeng ibaon sa lupa ang iyong ugat dahil nasa tabing daan ka nga. Pag nasa daan ka, hindi wala kang ugat na maiababaon doon sa ilalim dahil matitigas ang daan. Yun ang leader na nasa tabing daan. Maaaring ikaw ay tutubo ng konti. Pero pagdating ng araw na may makakaharap ka na sa tingin mo ay mababa ka at ibababa mo ngayong sarili, ay hindi mo na magagawa bilang isang leader dahil wala ka na sa iyong prinsipyo at panindigan yan. Kaya bilang isang leader, ano man ang mangyari,
panindigan mo na. Kung ikaw naman ay leader na nasa kabatuan ka naman, tutubo ka naman, magkakaroon ka ng mga member, magkakaroon ka ng mga maaring lalawak ang yung organisasyon o maaring lalawak ang hahawakan mo ng tao. Pero pagdating ng panahon na mayroon kang makaharap o makasalamuha na iba sa sinusulong natin at kukunin ang iyong loob, ay maaari madadala ka rin. Bakit? Nasa kabatuan ka eh. Tumutubo naman ang ugat mo, pero may hangganan siya. Bakit? Nasa kabatuan kasi. Alam mo na ang lupa na nasa kabatuan, limited lang ang ugat niya. Kaya pag leader ka na sa kabatuan, limited lang yung kilos. Hindi ka hindi mo maipalawak ang yung samahan dahil may hangganan ang iyong ugat at hindi siya tuluyan na makabaon dahil may nakaharang na bato doon sa ilalim. Sana maintindihan niyo ang ibig kong sabihin. Madali lang naman itong intindihin kasi biblical speaking ito, mga kaibigan. Kaya ito ang ginagamit ko talaga. Kaya kailangan talaga piliin mo kung saan ka lalagay bilang isang his volunteer. Bilang isang his volunteer, kailangan malalaman mo kung anong uri kang klase na leader o his volunteer. Ngayon, kung ikaw naman leader ay nasa duwagan ka naman, nakalagay ka sa duwagan, malayo-layo rin ang iyong mararating bilang isang leader. Maaaring aabot ka ng isang taon na magagampanan mo ang iyong pagiging leader. Maaaring aabot ka ng ilang buwan, magagampanan mo rin. Pero alalahanin mo na ang isang duwagan, ang isang binhi, kasi bilang isang leader, isa kang binhi na itisok doon sa bandang duwagan. Hindi ko lang ganong mabibigkas ito sa Tagalog kasi Bisaya ako, pasensya na kayo. Kung mayroong halong Bisaya man ang salito, kayo na pong bahalang intindi. Dahil itong nasa duwagan kasi, tutubo siya, pero may mga duwagan kasi tutusukin ang kanyang ang puno niya, tutusukin hanggang siya ay mamamatay at hindi siya tuluyan na tumubo at hindi siya magbubunga. Kaya may hangganan ang kanyang pagiging leadership dahil napunta siya doon sa duwagan. Yun ang leader. Kaya lagi nating tandaan na sana huwag naman akong napunta sa duwagan. Sana huwag mo naman akong leader na napunta sa tabing daan. Sana naman, huwag naman akong isang leader na napunta doon sa kabatuan. Ngayon, ang isang leader naman na napupunta sa mabuting lupa. Ito ang maganda nating pag-usapan. Pag ikaw ay isang leader na napunta ka sa isang mabuting lupa, ay tutubo at lalawak ka at mamumunga ka at hindi ka mamamatay at hindi ka kayang ibain dahil yung ugat na nakabaon sa mabuting lupa ay talagang babaon at hanggang titibay ang puno na tumutubo doon sa mabuting lupa. Kaya dadami at lalawak ang iyong samahan sa pamamagitan ng iyong pamamahalakan. Ngayon, kung nasa mabuting lupa ka naman, ano ba klaseng leader ang kategorya na mayroon ka? Mayroon kang kategorya. Siyempre, sakripisyo mo yung sarili. Kung ikaw, maiksi lang yung pasensya, kailangan habaan mo na. Lahat ng pasensya, ibibigay mo na.
Dahil hindi biro ang humahawak ng maraming tao. Hindi biro ang yun nga lang yun nga lang hahawak ka lang ng isang team ng basketball, mahihirapan ka. Nahahawa ka ng libu-libong tao kaya. Kung hindi ka marunong mag-adjust dyan, di yari ka. Bawal magalit. Yun, isa yun. Kung bawal magalit ang isang leader. Huwag mong pagalitan ng yung member. Magkamali sila, ikaw na mag-adjust. Kausapin mo sila na ganito ang gawin mo at ipaliwanag ng mabuti sa kanila kasi baka mayroon lang silang hindi naintindihan. Kasi may mga ibang leader, alam nyo mga kababayan, kaya ko sinishare ito sa inyo. Dahil karanasan ko ito sa aking mga leader. May mga member kami na dumadaing doon sa kanilang mga leader. Kasi may mga leader talaga nag-astag, nag-ala-amo. Kasi isipin natin, iba ang boss at ang leader. Kasi ang boss nag-uutos yun. Pero ang leader, ano bang sasabihin ng ang leader? Ang sasabihin ng boss mo, kumilos ka na. Pero pag leader, anong sasabihin ng isang leader? Tayo na. Kasama siya sa pagkilos. Tayo na. So, iba ang boss at ang leader. Bilang isang leader, ikaw ang mangunguna. Pangunahan mo sila sa mga ginagawa para sundin kanila. At ibigay mo na sa kanila ang lahat na pasensya bilang isang leader. At kailangan na lagi mong ipaintindi sa kanila na once na dito sila sa ating samahan, sasali sila sa ating organisasyon, ay magkakaroon sila ng tibay ng panindigan at kailangan magkakaroon sila ng prinsipyo na hindi kayang paliin. Kasi maraming maiinggit at kukunin ang mga simpatiya nila. Kaya kailangan magiging updated sila kung ano man ang ating mga ginagawa, lagi nating ipaparating sa kanila. At huwag na, tulad ng sinasabi ni Sis Janet kanina, kailangan mag-ingay tayo at laging iparating sa ating mga kababayan, laging iparating sa ating mga member ang mga pangyayaring nagaganap dito sa ating samahan. Kaya kailangan dito sa isang leader na mayroong tapak talaga at handang humarap anuman ang mangyari at handang ibuhis ang kaniyang buhay alang-alang sa tuluyan na pagbabago sa ating bayang Pilipinas. Ito ang pinakamabigat na tungkulin ng isang leader. Bakit? Wala kang takot. Kaya kung may takot ka, alisin mo na. Kasi handa mo nang harapin ano man ang mangyari bilang isang leader. Tatanggapin mo na. At kailangan sa isang leader na may Diyos na totoo sa kanyang buhay. Huwag magsinungaling, laging may Diyos. Ang buhay natin, mga kapatid, ay hawak ng Diyos. Lagi nating tandaan na bahala na ang Diyos sa ating buhay. Tandaan natin lagi na yung maya na lumilipad, na hindi ipahintulot ng Diyos na malaglag sa lupa. Hindi malalaglag yun. Isipin natin, mas mahalaga pa tayo sa maya. Tao tayo eh. Dito binubuhis ng Diyos ang kanyang anak na si Panginoong Kristo. Kaya isipin natin na mas mahalaga tayo sa maya. Kaya kung tayo man ay mawawala sa mundong ito, ibig sabihin, kinuha na ng Diyos ang ating buhay. Kaya wag na tayong matakot na dahil hiram lang naman natin ito sa ating Panginoon. Kaya ito ang prinsipyo na pinaghahawakan ko. Ano man ang mangyari, lalaban at lalaban ako. Ibubuhis ko ang aking buhay dito sa bayan. Hindi ako titigil sa pagsuporta sa mabuti
na ginagawa ng ating mahal na presidente. Alam ko maraming kalaban ang ating mahal na presidente, maraming mga taong masasama na gustong gibain ang administrasyong Duterte. Pero hindi ako titigil na susuportahan siya. Dahil bakit? Kasama ako na nangangarap sa tunay na pagbabago. At ito ang gusto nating mangyari dito sa ating samahan. Kaya mayroon tayong mga his volunteer na gusto magbago ang ating bayang Pilipinas. Kaya ito na ang pagkakataon. Kumilos at kumilos tayo. Wag lang tayong mag-iingay na wala naman dahilan. Kung mag-iingay at mag-iingay man tayo ngayon, ito'y alang-alang sa inang bayan na gusto nating paguhin ang ating bansang Pilipinas. Kaya tandaan natin, lahat ng mga his volunteers na nakikinig ngayon, lahat ng mga leader na gusto ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas, tandaan natin lagi na ang buhay natin ay hawak ng ating Panginoon. Ito'y mawawala sa atin. Bago man lang ito mawala, kailangan mayroon na tayong nagagawa. Magiging bahagi tayo sa ating bayang Pilipinas. Magiging magiging bahagi sana tayo sa history ng Pilipinas, na isa tayo sa mga tao na nagiging bayani at nakapagbabago sa ating bansang Pilipinas. Kaya huwag tayong matakot. Alisin natin ang takot sa ating sarili. Saan man tayo naroroon, sino man ang tao na tumutulig sa atin, sino man ang tao posible na magiging kaharap natin, kaaway man o kakampi, kailangan handa mong iharap ang iyong sarili. Tibayan mo ang iyong loob. Dahil pag hindi matibay ang iyong loob, pagdating sa panahon na mayroong taong gusto kang kausapin, kung ano ba talaga ang gustong mangyari, na isinusulong mo itong hybrid election system PS 2022, people's version, at tatanungin ka, kahit alam mo ang sagot, hindi mo na masasagot dahil tatatabunan ka na ng takot. Kaya bilang his volunteers, bilang leader, bilang kasamahan ng mga leaders na magiging bahagi at bagong bayani ng ating bansang Pilipinas, ito ang lagi nating tandaan. Huwag tayong umatras. Tuloy natin ang ating hakbang. Lagi nating tandaan na walang umuurong na nananalo. Dahil pag umuurong tayo dito, hindi tayo mananalo. Kaya sulong tayo ng sulong. Dahil walang umaatras na nananalo. Tandaan nyo yan. Huwag tayong sumurinder hanggang kailan, hanggang unlimited. Wala tayong tinatarget na panahon kung hanggang kailan tayo titigil. Hanggat hindi natin makakamit ang ating minimiti na pagbabago sa ating bansang Pilipinas, tuloy tayo. Araw-arawin na natin ito. At kung maaari, gagawa na tayo ng paraan na sumulat. Kung hindi kayang sumulat, puntahan natin hanggat kaya natin. Kaya kailangan mayroon tayong lakas ng loob, tapang, kahit babae, may mga kahit babae, walang lalaki at babae dito sa ating isinusulong. Dahil lahat ng hybrid his volunteers dito, mga babae, dahil ang mga babae din naman ay karamihan sa ating mga babae ngayon malalakas na ang loob na handang humarap sa mga taong gustong gibain ang ating bansang Pilipinas. Itong ginagawa natin, hindi ito para sa ating sarili. Tandaan natin na bayan ang pinag-uusapan natin dito, Pilipinas. Buong Pilipinas ito. Ang ating magagawa ay isang karangalan po sa ating bayan. Kahit kailan at kahit darating man ang mga
mga henerasyon, na kung ilang henerasyon mayroon tayo, at kung nagiging party ka dito sa pagbabago ng ating bayan, ay mananatili ang iyong pangalan na nakaukit sa puso ng mga tao na, na, na nakakilala sa iyo na ikaw ay isang leader na nag, 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 naglaan ng panahon at umaasa na magbabago ang bayan kung saan nandito tayo. Positive money, pwede na bang pumasok? Positive money, gusto kong makausap at gusto kong makuha ng opinion dito sa ating ginagawa. Kaya lang, hindi kita siguro, ano mo, i-click mo yung ano bro para ma-accept kita dahil na-invite na kita. Opo. So, marami pa tayong pag-uusapan mga kapatid dito sa tungkol dito sa leader. Kaya lang pag ating step by step at one by one natin talaga to at ating lahat-lahatin ito namang binabahagi ko sa inyo, isang maliit na bahagi lang ito bilang isang leader. At ito ang pinaka-importante lang na bagay ito sa tao na magiging leader at magiging his volunteers natin na kailangan itong magawa. Kailangan na maiayos niya ang kanyang sarili. Kasi maraming leader talaga na pag siya ay natawag ng leader, natawag na siya na ang pinakamalaking tao dyan sa kanyang bayan, ay mag-alaamo na. So, wag naman sana po mangyari sa ating mga his volunteers na wag naman po sana tayong mag-alaamo na kung tayo ay mayroon ng mahahawakan ng mga tao. Dahil isipin natin na ang paglilingkod sa bayan, isang alipin ka. Alipin tayo. Kaya ang leader ay alipin, hindi boss. Tandaan natin yan. Dahil tayo ay isang leader, alipin tayo sa ating mga kababayan. Hindi tayo amo. Hindi tayo katulad ng mga politiko. Pag nangangampanya, iboto niyo ako. Handa akong magsiservisyo at handa akong magpapailalim sa inyo at handa ko kayong serbisyuhan. Yan, pag panahon ng pagkampanya. Pag ako inyong binoto, lahat, tutulungan ko kayo. Ako'y inyong alipin dito sa bayan. Pag ako'y nagiging mayor, ay ako'y alipin at handang magpaalipin. Pero pag nanalo na, alipin pa ba? Hindi mo na makikita. Pag pinuntahan mo, sisigaw-sigaw na. Nagmukhang boss na. Kaya, ganun ba ang ugali ng isang leader? Pag nangangakong iboto, parang tupa, maamong tupa. Pero pag nanalo, leon ang ugali. So sana po, wag naman tayong ganun, mga kababayan. Laban ata si Positive Money, hindi makapasok. Na-invite din na po kita, bro. Sana po makapasok ka na para makuha ko natin ng opinion at may share mo sa ating mga kababayan, lalo na sa OFW. Sana po makapasok na po si Bro Manny. Kasi mamaya-maya po tatapusin na natin ito, mga bandang alas 7 dahil 1 hour lang talaga ang ano natin, kaya lang lumagpas tayo, mahaba-haba ang ating pinag-uusapan. Pero sana po may pagkakataon pa na maibahagi natin ang ating mga opinion dito sa pagiging leader at yung ibang mga kasama natin na mga leader, ang mga opisyalis natin, magkakaroon din ng bahagi na maisishare sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga his volunteers
kung ano man yung mga gusto nilang iparating. Ang kailangan dito na gampanan lang natin ang ating tungkulin bilang isang leaders. At yun nga, huwag tayong magmukhang boss. Tandaan natin yan. At huwag tayong magkamali ng dissemination. Ang mahalaga dito, ititrain natin ang ating mga kasamahan, lalo na sa pagdating doon sa mga message dissemination. Dahil mahalaga yun. Kasi naranasan ko yan dito na nag-train na leadership na sa una, tama pa. Pero pagdating sa dulo, mali na. Kaya nga, yun ang nangyayari sa mga reporter. Yung mga reporter, kumukuha ng balita pero hindi sila ang aktual na nakakita. Ngayon, dahil hindi sila aktual na nakakita, nakikiusyuso na lang at nagtatanong. Ngayon, yung natatanungan nila, sinasabi kung ano ang totoo talagang nangyari. Ngayon, pag binalita na, dinagdagan at binawasan. So, tama ba yun? Dagdag bawas. Buti nga, wala na yung ABS-CBN eh. Dahil yung ABS-CBN, mahilig sa dagdag bawas yun. Yun nga, tawa. Kaya, mga kapatid, tandaan natin, ang nakaupo ngayon, marami pang naipanalo sa Smartmatic. Kaya bilang isang leader, isulong natin ang Hybrid Election System PH 2022 People's Version. At tuluyan ng maalis ang Smartmatic at lagi nating isigaw ito araw-araw. Kahit dito sa social media at gumawa tayo ng sulat sa lahat ng mga nakaupo kung saan mang banda. Huwag nyo nang isipin kung kakampi sila o hindi. Basta ang mahalaga, pinarating natin sa kanila. Dahil tandaan natin, kung sino yung politiko na gusto ng hybrid election system people's version, ay iyon ang matitino na politiko. At gustong magiging patas ang halalan sa darating na 2022. At pero yung mga politiko na ayaw dito sa hybrid election people's version, ayun ang mga politiko na naipanalo na lang ng Smartmatic na yan. Kaya huwag tayong mag-atubili na gawin ito, mga kababayan, sa ating mga HIS volunteers na ikilos kahit barangay, kapitan, mayor, congressman, gobernador, kung ano man, kung sino-sino pa yung nakaupo sa gobyerno. Kung may pagkakataon tayo na kausapin natin sila. Dahil kung ikaw ay totoong maglingkod sa bayan, gusto mo rin ito. Kung ako man ang mayor, kung ako man ang congressman, kung ako man ang senador ngayon, siyempre, gusto ko to. Bakit? Ito ang tama. Walang daya at walang maiupo sa pamamagitan ng Smartmatic. Bakit maraming tao ngayon na gusto nating maiupo na hindi nakaupo? Sino ang nagpaupo sa kanila? Smartmatic lang. Katapos na nakaupo na sila, anong ginagawa nila? Mayroon ba? Mayroon ba silang ginagawa? May nakikita ka bang magagandang proyekto sa mga taong ito? Walang ibang ginagawa kung manunulig sa ating Pangulo. Walang ibang ginagawa kundi kontra sa Administrasyon Duterte. Ito yung mga tao talagang naipanalo ng Smartmatic. Hahayaan na ba natin na sa susunod eleksyon, mangyayari na naman ito? Tayo naman mga tao, gising na tayo. Ang sa akin lang na maiparating sa ating mga kababayan na sana po, wag naman tayong madala sa pira-pira pagdating ng eleksyon. Kasi pagdating ng eleksyon, lalabas at lalabas ang mga pira ng mga tao ito. At babawiin nila ito pagdating ng halalan. Pagdating ng halalan at sila ang napanalo mo, goodbye ka na. Bakit? Huwag ka nang dumaing kung wala kang matatanggap mula sa gobyerno. Huwag ka nang dumaing kung hindi ka natutulungan ng gobyerno. Bakit? Ikaw na naman ang may dahilan kung bakit nagkaganon. Bakit? Pinaupo mo ang gobyerno, binili ka eh. Binili ka lang ng 100, 1,000, binili ka ng 1,000. Ngayon, pagdating ng eleksyon, may dadaing ka pa ba? Hihingi ka pa ba ng tulong na tapos ka nang binili? Ngayon, kung ang mayor dyan sa inyo, sa nakarang eleksyon, namimigay ng pera at naipanalo mo, ngayon, kung ang mayor sa panahon ng pandemic hindi kumikilos,
Aangal pa ba tayo? Hindi na. Bakit? Sasabihin ng mayor, binili ko na kayo. Tapos ko na kayong binili. Kaya wag na kayong magdadada dyan. Dahil sa susunod na namang eleksyon, babayaran ko na naman kayo eh. Dapat iisipin natin yan. Hindi, hindi, huwag tayong magpadadala sa maliit na halaga mga kababayan, mga kapatid, dahil kinabukasan ng bayan ang nakasalalay dito. Kaya kung gusto niyo ng tunay na pagbabago, samahan niyo na kami na isulong ang hybrid election, people's version, na ito'y manual counting, manual voting at manual counting, automated transmission. Ang pira na ginagamit pagdating ng eleksyon, umaabot ng 24 billion. Pagdating ng manual counting at manual voting, aabot rin siya ng 24 billion. Mamili tayo kung saan tayo lalagay dito ngayon. Yung 24 billion na pupunta lang sa Smartmatic, sinong nakikinabang? May-ari ng Smartmatic. Saan ang galing ang Smartmatic? Sa ibang bansa. Dinadala ang pira ng Pilipinas sa ibang bansa. Ngayon, kung ang 24 billion na yan gagamitin natin sa mga taong nagtatrabaho sa manual counting at manual voting, sino nakikinabang? Tao. Pilipino. Mga kababayan natin na gumaganap sa kanilang mga tungkulin bilang isang mga tao na nakaupo doon pagdating sa eleksyon. So, mamili na tayo dyan kung saan tayo. Gusto ba natin na mapunta sa Smartmatic ang 24 billion na yan o sa taong bayan mapupunta? Sa taong bayan na tayo, mga kapatid. Dahil matutuwa tayo kung ang nakikinabang tayo-tayo lang. Kaya sana po, samahan nyo kami na lagi nating isulong ang hybrid election system. Hindi ako magsasawa na laging babanggitin itong hybrid election system PH 2022 People's Version dahil ito ang gusto natin sa ating bansang Pilipinas. Ngayon naman mga kababayan, yun lang muna ang aking ibabahagi sa inyo. Sana po nakakaroon ng kunting idea itong aking ibinibahagi sa inyo. Gusto kong tawagan uli ang ating kapatid. At lalo na si Positive Money, hindi talaga makapasok. Si Sis Janet, ang ating International Vice President ng PSPH, at ito rin ang isa sa mga nagsisikap na magawa itong ating advokasya at itong hybrid election system PH 2022 na ating isinusulong ngayon. So si Sis Janet, ating tawagin dahil gusto ko rin na mapakinggan ninyo ang kanyang insay bago tayo magtapos ay may bahagi niya ang kanyang maihahabol niya yung kaya lang hindi ko na makikita. Sana ba yun? Ay hindi na pala. Hindi na pala pwede si Sis Janet. So maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Ito pala, sandali. Ito. So, no answer from live video guys. Ayaw rin makapasok na si Janet. Ayaw rin sis, no answer. Ayaw rin makapasok ni Sis Janet. Ayaw. Ayaw sis, no answer from live video guys. Yan ang sinasabi.
So sana po Steve Manny. Wala. Hindi ko makita. Opo, sa StreamYard na po tayo next time para kung sino man yung makapasok, sino po yung gustong magsalita, makakapagsalita. So mga kababayan, hindi na po tayo hindi natin maipasok si Bro Manny at saka si Sis Janet, hindi na po natin siya mai-add dito sa ating live video ngayon. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga kapatid natin, sa ating lahat ng mga kababayan na OFW, lalo sa ating mga OFW talaga. Ito talaga ang ating mga OFW, ito yung nagsisikap na magawa natin ito. Lalo na doon sa mga tumutulong na mga OFW na tumutulong dito sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na mabigyan natin ng tulong. Tulong sa mga bigas. Nakapamimigay po tayo ng bigas sa pamamagitan ng mga tulong ng ating mga OFW. Nagkakaroon tayo ng mga programa na napakinabangan ng ating mga kababayan, mga Pilipino dito sa ating bansa Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa OFW. Sila si Sis Janet, si Bro Manny, si Sis Lilian, Sir, maraming salamat. Si Sis Rose Bintolan, lahat-lahat na lang ng mga kababayan natin dyan. Sila si Sis TC Kaakbay, maraming salamat po sa inyong panonood. Sila si Sis Beth Ariola, maraming salamat po sa inyo sis, sa inyong pakikiisa sa ating ginagawang FB Live ngayon. Lahat-lahat na po na nanonood ngayon sa hapong ito. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. At ingatan nawa tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat nating ginagawa. Lagi nating ipagdasal na ito'y sana makakaroon ng katuparan itong ating minimithi na pangarap ng ating bayan at na tuluyan na pagbabago sa pamamagitan ng ating butihing presidente, si President Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Bye-bye po sa lahat. Maraming salamat talaga. God bless. Ingat po tayo.